Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for giving us this precious opportunity to learn the Word of God together. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ito pong mahalagang pagkakataon upang sama-sama po naming mapag-aralan ng iyong salita. From the first day of the Bible seminar, we are studying this Bible together. Mula po ng unang araw ng Bible Seminar, sama-sama po namin pinag-aaralan ito pong Biblia. And we came to understand this Bible is really true and God is living God. At naunawaan po namin na ito pong Biblia ay totoo at ang Diyos po ay buhay. Today, we are going to check our spiritual condition in front of God. Ngayong gabi po, susuriin po namin yung aming espiritual na kondisyon sa harapan po ng Diyos. Please help us to have a humble mind so that we can be ready to realize what's the real truth. Nawa, magkaroon po kami ng mapagkumbabang isipan upang kami po ay maging handa na maunawaan po namin kung ano po yung tunay na katotohanan. Today also, from the beginning of this Bible seminar until the end, the Holy Spirit is with us and working in us. Magpasimula po hanggang sa matapos ito pong Bible Seminar, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos po sa amin. Especially, please give more wisdom and strength to the preacher, and also please open the heart of the attendees. At pakiusap, bigyan niyo po ng kalakasan at ang karunungan ng tagapagsalita at buksan mo po yung puso ng mga nakikinig. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Buksan po natin sa Biblia, sa Isaías chapter 46, simula po verse 9 hanggang 10. Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Isaías po chapter 46, simula po verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. As I already explained, this Bible is the human history in God's view. Gaya po ng aking ipinaliwanag, ito pong Biblia, ito po ay kasaysayan po ng tao sa paningin po ng Diyos. First by verse, Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. There is the beginning of the history. Kaya po dun sa unang talata po ng Biblia, sa Genesis chapter 1 sa verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kaya meron pong pasimula yung kasaysayan. And if you look at Revelation chapter 21, when I saw the new heaven and new earth, the first heaven and first earth had passed away. At kung titingnan niyo naman po sa Apocalypse chapter 21, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, at ang mga unang langit at lupa ay lumipas na. Yes, there was the beginning of the history, and also there will be the end of the history. Kaya meron pong pasimula ng kasaysayan at meron din pong katapusan yung kasaysayan. As you know well, our life is limited, right? Our physical life, according to the Bible, 70 or 80 years. Gaya po ng nalalaman ninyo, yung buhay po natin ay limitado lamang. Ayon po sa Biblia, yung ating physical na buhay ay 70 taon o 80 taon lamang. Yeah, under the heaven, there is the purpose, and there is the season. Kaya sa ilalim ng langit, mayroong kapanahunan. Yeah, so a time to be born, and a time to die, and a time to plant, and a time pluck what is planted. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon upang magtanim, at panahon upang bunutin ang Yeah, itinanim. if there is beginning, there will be also the end. Kaya kung meron pong pasimula, meron din po itong katapusan. So if we study this Bible, we can understand when is our time among the history. Kaya kung pag-aaralan po natin ito pong Biblia, maunawaan po natin kung nasa na po yung panahon po natin ngayon sa kasaysayan. Yesterday, we have learned the signs in the end of age. Kagabi po, natutunan po natin yung mga tanda sa katapusan po na panahon. Yeah, according to Matthew chapter 24, before Jesus Christ's second coming, there will be a lot of the signs. Ayon po sa Mateo chapter 24, bago po yung ikalawang pagdating ni Jesucristo, napakarami pong magiging mga tanda. First, many false prophet and false Christ will appear and will deceive the people.
Una po, magkakaroon po ng maraming bulaang propeta at bulaang Kristo at dadayain po nila yung mga tao. Nation will rise against nations. There will be the wars and the rumors. At yung mga bansa, sila po'y magiging laban sa ibang bansa, kaya magkakaroon po ng mga digmaan at ng mga balibalita. And there will be also a lot of the earthquakes, maraming rindol, and also famine and pestilences. At magkakaroon din po ng mga lindol, ng tagutom at ng mga salot. And also, gospel will be spread to all of the world. At isa pa po, yung ebanghelyo ay may papalaganap sa buong mundo. As you know, while this Bible is translated more than 305 different languages. Kaya po nang nalalaman ninyo, ito pong Biblia, ito po ay naisalina sa 325 na mga lingwahe. And especially, according to Bible, Israel will be restored in the end of the age. At ayon, lalong-lalo na po, ayon po sa Biblia, yung Israel, sila po ay manunumbalik sa katapusan po ng panahon. But we already learned how Israel already restored. Ngunit natutunan na po natin kung paano po napanumbalik yung Israel. May 14, 1948, Israel became the independent country, and the Jewish people, they are returning to the Israel. Kaya noong May 14, 1948, yung Israel, sila po ay naging malayang bansa, at yung mga Hudyo po, sila po ay nanumbalik na dun sa Israel. Yesterday, through the history of Israel, we have learned how the prophecy of God exactly fulfilled. Kagabi po, natutunan po natin kung paano po eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos. Here, Isaiah chapter 46, verse 9 says, "Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me." Kaya dito po sa Isaias chapter 46 sa verse 9, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko. Yeah, God repeatedly saying, "I am God. There is no other. There is no other. Only the one God." Kaya paulit-ulit po na sinabi po ng Diyos na ako yung Diyos at wala nang iba. Declaring the end from beginning and from ancient times, things that are not yet dawn, saying, "My counsel shall stand. I will do all my pleasure." Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at ng mga unang panahon na mga hindi pa nangyayari, ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. It was already prophesied, the beginning of the history and also the end of the history. And then it is exactly fulfilled according to Bible. Kaya ito po ay naipropesiya na mula po sa pasimula hanggang sa katapusan ng kasaysayan at ito po ay eksaktong natupad. And also, as we learn, when the numbers of the Gentiles are fulfilled, according to Romans chapter 10, when the numbers of the Gentiles are fulfilled, Jesus Christ will come again to take truly born again Christians. At isa pa po, natutunan po natin doon po sa mga taga-Roma chapter 10 na kapag nabuo na po yung bilang ng mga hintil, sa ikalawang pagdating po ni Jesucristo, kukunin niya po yung mga tunay na born again Christian. Here, Job chapter 42, verse 5, Job 42, verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Yes. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Yes. We already saw so many evidences. And also we have learned how the prophecy of God exactly fulfilled. Opo, nakita na po natin yung napakarami po mga ebidensya at nalaman na po natin kung paano po eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos. So, after the Jesus Christ the first coming, now we are living in the age of the Gentile and the age of grace and age of church. Kaya pagkatapos po ng unang pagdating po ni Jesus, ngayon po tayo po ay nabubuhay na sa panahon ng intil, sa panahon po ng biyaya at sa panahon po ng church. If the numbers of the Gentiles are fulfilled, Jesus Christ will come again to take a born again Christian. We call this rapture. Kaya kapag nabuo na po yung bilang ng mga hintil, kukunin po ni Jesucristo yung mga born again Christian, kaya tinatawag po natin ito na rapture. All the people, we are the Gentile. All Filipino, Korean, Japanese, American, we are Gentiles. It means before Jesus Christ's second coming, we must be saved. Otherwise, there will be no more chance. Kaya tayo pong lahat, tayo pong mga Pilipino, mga Koreano, mga Amerikano, tayo pong lahat ay mga hintil. Ibig sabihin, kinakailangan po nating maligtas bago po muling dumalik sa Jesucristo. After the rapture, if you are left behind, you will enter the 7 years tribulation.
Pagkatapos po ng rapture, kung ikaw po ay may iwan, ikaw po ay papasok dun po sa 7 taong kapigatian. Yeah, during the 7 years tribulation, there will be the 21, the plagues, disaster. Kaya sa panahon po ng 7 taong kapigatian, magkakaroon po ng 21 na mga salot. So, in the first 3.5 years, Antichrist will appear, and also temple will be rebuilt, and also there will be false peace, and among the Jewish people, 144,000 Jewish people will be saved. Kaya po sa unang 3.5 taon, magpapakita po yung Antikristo at magkakaroon po ng bulaang kapayapaan at may tatayo po muli yung templo at yung mga Hudyo po ay maliligtas ng 144,000. That is only the number of the Jewish people. Yun lamang po yung bilang po ng mga Hudyo. And in the second 3.5 years, Antichrist will give the marks on the right hand and forehead. At sa pangalawa naman po na 3.5 taon, yung Antikristo, lalagyan niya po ng tanda yung mga tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Everybody shall receive these marks on their right hand and forehead. Kaya lahat po ay tatanggap po nitong tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Without this mark, they cannot buy or sell. Kung wala po yung tanda na ito, hindi po sila makakabili o makakapagbili. And the end of the 7 years tribulation, there will be the Armageddon war, which is the nuclear war. At sa katapusan naman po ng 7 taong kapigatian, naroon po yung Armageddon War, ito po yung nuclear war. And after that, there will be the Millennium Kingdom. At pagkatapos po noon, naroon po yung Millennium Kingdom. Yeah, this is the history afterward, what will happen. Kaya ito po yung kasaysayan po ng mundo pagkatapos kung ano po yung mangyayari. Okay, Revelation chapter 13, 16, 17. Sa Apocalypse po, chapter 13, sa verse 16 po hanggang 17. Okay, babasahin ko po. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda, sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Yeah, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark. It means everybody shall receive the mark. Kaya ibig sabihin po, lahat po ng mga tao ay tatanggap po nitong tanda. They shall receive the mark on their right hand or forehead. Tatanggapin po nila itong tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 666. Ang bilang ng halimaw. The number of the beast. And his number is 6666. Kaya yung bilang po ng halimaw, ito po yung 666. What is this? Kaya ano po ito? Yeah, nowadays we are using the 666 barcode system. Kaya sa panahon po natin ngayon, tayo po ay gumagamit ng 666 na barcode system. If you buy any kind of the product in the supermarket, you can see the barcode. Kaya kung bibili po kayo ng kahit na anumang produkto sa mga tindahan, makakakita po kayo ng barcode. Yeah, barcode has all the information about this product. Kaya yung barcode po, naroon po yung lahat ng impormasyon ng produkto Yeah, na ito. there is the country code, and there is also company code and product code. What is the price and what kind of items? Kaya naroon po yung code ng kumpanya, ng bansa, at na kung magkano po ito, yung presyo po nito. So, this barcode system can be applied to the animal or to the human. Kaya ito pong barcode system, maaari po itong i-apply sa mga tao o maging sa mga hayop. Yeah, nowadays, this is also types of the barcode system, the digital human ID. Kaya maging sa panahon po natin ngayon, ito rin po yung mga uri ng mga barcode system, yung digital human ID. And also, we can make these small chips with the barcode. At isa pa po, kaya po natin gumawa ng ganitong maliliit na chip sa pamamagitan po ng barcode. Yeah, in this barcode contains all kinds of the information. Kaya sa loob po ng barcode na ito, nilalaman po nito yung lahat ng impormasyon ng isang tao. So if you receive this chip, you don't need to carry cash or credit card. Kaya kapag kapag natanggap niyo na po yung chip na ito, hindi mo na kinakailangan magdala pa ng pera o ng card. Yeah, cash or credit card. But we will not use it anymore in the future.
Kaya yung cash o yung credit card, ngunit hindi na po natin ito gagamitin pa sa hinaharap. Yeah. This is the 666 barcode system. There is the number 6 at the beginning, in the middle, checking, and the end of the reading. Without this number 666, computer cannot read this barcode. Kaya ngayon po ginagamit po natin itong 666. Meron po ito sa una, sa gitna at dun sa uli. Kung wala po yung 666, hindi po ito mababasa ng computer. So, in 10 years, you will have a chip, right? So, this kind of the small chip. This man's information can be contained on the small chip. Kaya po yung impormasyon po nito pong lalaki na ito, magagawa po nitong maglaman ng lahat po ng kanyang impormasyon. So why it should be on the right hand? Kaya bakit po ba kinakailangan sa kanang kamay? If you receive the chip on the hand, in order to identify, we need the password. So the vein, the blood vessel, will be your password. Kaya po upang ikaw po ay makilala, kinakailangan po ng password, kaya po yung ugat mo, ito po yung magiging password mo. Left hand, the blood vessel, some people has the same pattern. So it is not possible to use the left hand. Kaya po sa kaliwang kamay, yung ilan po mga tao, meron po silang magkakaparehas na pattern po ng ugat, kaya hindi po ito maaaring gamitin. But only the right hand, the vein, the blood vessel is very unique to each person. Ngunit doon naman po sa kanang kamay, lahat po ng mga tao ay magkakaiba po yung ugat. And if someone does not have the right hand because of accident, he shall receive the chip on his hand. And in the case, his iris will be the password. O kaya naman po, kapag yung isang tao po ay na-aksidente, nawalan po siya ng kamay, yung kanya pong mata, ito po yung magiging password. Yeah, nowadays, everything is ready technically. Kaya ngayon po, lahat po ng mga bagay ay nakahanda na. Look at this video clip. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared, for 666 is real. So everything is ready, right? So
if you are not saved before Jesus Christ's second coming, you must enter the 7 years tribulation. And during the 7 years tribulation, you shall receive these marks on their right hand or forehead. Without this mark, you cannot buy any kind of the product. Kaya po, lahat po ng mga bagay ay nakahanda na, kaya kung hindi ka po ligtas at pagkatapos po na ikalawang pagdating ni Jesucristo, ikaw po ay papasok sa 7 taong kapigatian at tatanggapin niyo po yung tanda na ito at ikaw po, kung wala ka pong tanda nito, hindi ka po makakabili o makakapagbili. But Bible says, if you receive these marks, this is the mark of the beast, and you will go to the eternal hell. Ngunit sinasabi po ng Biblia na ito po ay tanda ng halimaw, kaya kung tatanggapin niyo po yung tanda na ito, ikaw po ay pupunta doon po sa impyerno. So what we should do? Kaya ano po yung dapat po natin gawin? We must get salvation Dapat po tayong- before Jesus Christ's second coming. Dapat po tayong magkaroon ng kaligtasan bago po yung ikalawang pagdating ni Jesucristo. And in order to avoid fire judgment also. At upang maiwasan din po yung paghuhukom sa apoy. Last war, Armageddon war, also prophesied in the Bible. Yung Armageddon War at yung hinindigmaan, ito rin po ay naipropesiya na dito po sa Biblia. Because of time, I will just simply explain. According to Ezekiel chapter 38, there is the prophecy about the last war. Kaya dahil po sa kulang po sa oras, maikli ko po itong ipapaliwanag. Ayon po sa Ezekiel chapter 38, naroon po yung propesiya patungkol sa huling digmaan. So Rosh and the Meshech, Tubal, the Rosh is the old name of the Russia, and Meshech is the old name of the Moscow. It means the Russia. Kaya po yung Rosh, ito po yung lumang pangalan ng Russia, at yung Meshech naman po, ito po yung lumang pangalan ng Moscow. So last war, the Russia and its allies will invade Israel. Kaya po yung Russia at yung kaanib po nitong mga bansa, sasalakayin po nila yung bansang Israel. Persia is Iran, Ethiopia, Put, Libya, Comer, Togarma. So Turkey, they will join in this the last war. Kaya po yung Persia, yung Iran, yung Ethiopia, yung Gomer, at yung Turkey, sila po yung makikisama sa pakikipagdigma po na ito. Like this. So Russia and Iran, Turkey, Libya, Ethiopia will join in this last war. Kaya yung Russia, yung Iran, yung Turkey, yung Libya, at yung Ethiopia, sila po yung makikilahok sa digmaan po na ito. And Ezekiel chapter 38, verse 8, babasahin ko po. Pagkatapos ng maraming araw ay tatawagin ka, sa mga huling taon ay hahayo ka laban sa lupain na ibinalik mula sa digmaan. Ang lupain ng mga bayan ay natipon mula sa mga bundok ng Israel na naging laging giba. Ang mga bayan nito ay kinuha mula sa mga bansa at silang lahat ay naninirahan ngayong tiwasay. Yes, Russia and its allies will invade Israel. Kaya po yung Russia at yung mga kaanib po nitong mga bansa ay sasalakayin po nila yung Israel. Like this. Russia, Turkey, Iran, Libya, Ethiopia. They will invade Israel. Kaya kagaya po nito yung Russia, yung Turkey, yung Libya at yung Ethiopia, sasalakayin po nila yung Israel. The alliance of Russia, Iran, Pakistan, and Turkey, they are very close. Kaya po yung alyansa po ng Russia, ng Iran, ng Pakistan at ng Turkey, sila po ay malapit. Growing alliance between Russia and Iran. Ito po yung paglagong alyansa sa pagitan po ng Russia at ng Iran. Revelation chapter 9, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. The armies of the horsemen was 200 million. Which country can prepare 200 million soldiers? Kaya anong bansa po yung kaya pong maghanda ng ganitong 200 milyon na mga sundalo? Only one country, China. Kaya tanging isang bansa lamang po yung China. China also will join in this war. Kaya maging yung China po ay makikilahok din po sa digmaan na ito. So they practice. Russia and China join military forces. Kaya sila po ay nag-ensayo na, yung Russia at yung China, sila po ay nagkaroon ng military forces. From the China to the Middle East, in order to join in this war, there is the Himalaya mountain. But the highway already prepared. That's the Karakoram highway. Kaya po mula po sa China patungo dun sa Middle East, meron po dong bundok, ngunit kayo po ay nakahanda na po yung Karakoram Highway. Maybe just 200 years ago, people, they could not believe this Bible, Revelation.
the China will join. But now it is ready. Marahil po bago 200 taon na po yung lumilipas, yung mga tao po hindi po nila ito lubos maisip, ngunit ngayon po yung China po ay nakikilahok na para po sa bagay na ito. Yeah, this is the newspaper. China military forces, 200 million soldiers can be mobilized. Kaya narito po yung military force ng China, 200 billion po na mga sundalo. How the prophecy of God exactly fulfilled? Kaya gaano ba eksaktong natupad yung propesya po ng Diyos? The giant China is on the move. Kaya po yung malaking China, ito po ay kumikilos na. And also, according to the Bible, the Euphrates River will be dried and the road will be prepared. Kaya po ayon din po sa Biblia, yung ilog Euphrates, ito rin po ay matutuyo. Revelation chapter 16, verse 12, babasahin ko po. Ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Yeah, malaking ilong na Euphrates at natuyo ang tubing ito. So, it will be dried. Euphrates River is a great river, but it will be dried. And then the Lord will be prepared. Kaya po yung ilog Euphrates, ito po ay napakalaking ilog, ngunit ito po ay matutuyo at ito po ay ihahanda upang daraanan. Yeah, just 100 years ago, it was not possible. But in nowadays, Turkey made the Ataturk Bank in the Turkey. So if this bank is blocked, Euphrates River becomes dry. Kaya po yung Turkey gumawa na po sila ng Ataturk Bank, kaya kung yung bank po na ito ay naharangan, yung ilog Euphrates po, ito po ay matutuyo. This Revelation chapter 16, it was prophesied 1,900 years ago. Kaya ito po ay naipropesiya 1,900 years ago na po yung lumilipas. But in recent, Turkey prepared the Ataturk Bank. Ngunit nito lamang po, yung Turkey, inahanda na po nila, ito pong Ataturk Bank. How the prophecy of God exactly fulfilled? Kaya gaano ba na eksaktong natupad yung propesiya po ng Diyos? Revelation chapter 16, verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Armageddon. In Hebrew, Megiddo. This is the location where the last war will be happened. Kaya yung Armageddon sa Hebreo po, ito po ay Megiddo, ito po yung lokasyon kung saan po gaganapin yung huling Yeah, digmaan. it is located at Israel. Kaya naroon po ito doon po sa Yeah, Israel. this is the battlefield of Armageddon. Kaya ito po yung lugar ng ng digmaan doon po sa Armageddon. Everything is ready. Kaya lahat po ay nakahanda na. So, now, as you know well, the Russia and Ukraine, they are in the middle of the war, right? But in the last times, the Russia and its allies, they will invade Israel. Kaya sa panahon po natin ngayon, yung Russia at yung Ukraine, sila po ay nasa gitna ng digmaan ngayon, ngunit sa huling digmaan po, yung Russia at yung mga kanid na bansa, sasalakayin po nila yung Israel. This is the nuclear war. Ito po yung nuclear war. Zechariah chapter 14, verse 12, babasahin ko po. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kanilalagyan ng mga ito, at ang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. 2,500 years ago, it was prophesied, when the men stand, their flesh shall dissolve while they are stand, and their eyes shall dissolve in their socket, their tongue also shall dissolve in their mouth. Kaya po ito po ay naipropesiya 2,500 years ago, habang nakatayo pa yung isang tao, yung kanya pong laman ay matutunaw at yung kanya mga mata ay mabubulok. What is this? Kaya ano po ito? This is the nuclear bombs. Ito po yung mga nuclear bomb. America had an experiment with the nuclear bomb. When the nuclear bomb exploded, like this man will be changed like this. Kaya po yung Amerika, sila po ay nag-eksperimento, kaya gaya po nito, yung lalaki, ganito po siya nagbago. In a moment, your flesh and your eyes and mouth, the tongues shall dissolve. Kaya sa isang saglit, yung mga mata mo, yung dila mo at yung katawan mo, ito po ay matutunaw. Yeah. This is the last war. Kaya ito po yung huling digmaan. Okay, look at this video clip.
In a moment, everything will be burnt by fire. This is the fire judgment. Kaya po sa isang saglit, lahat po ng mga bagay ay matutupok po ng apoy. Ito po yung paghuhukom sa apoy. According to the scientists, when the nuclear weapons, nuclear bombs exploded, the earth can be destroyed more than 100 times. Kaya po ayon po sa mga scientists, kung gagamitin po yung mga nuclear bomb, higit po sa 100 beses ay mawawasak po yung ating mundo. Yeah, everything will be destroyed within 30 minutes. Kaya lahat po ng mga bagay ay mawawasak sa loob po ng 30 minuto. Although you're a millionaire, billionaire, or you're very the powerful man, it is useless. Everything shall be destroyed. Kaya kahit na ikaw po ay milyonaryo o bilyonaryo o ikaw po ay makapangyarihan, ito po ay walang kabuluhan dahil lahat po ng mga bagay ay wawasakin. We already have learned in the days of Noah how many people they were survived among the people. Kaya natutunan na po natin kung paano po naligtas po yung mga tao doon po sa panahon po ni Noe. How many people? Ilang tao po? Only 8, walo. Noah's family. Kaya, Because they entered the Noah's ark. kaya po yung pamilya lamang po ni Noe dahil sila lamang po yung pumasok doon po sa daong. Yeah, they were saved by the Noah's ark. Opo, sila po ay naligtas doon po sa daong. Nowadays, the fire judgment is ready. Kaya sa panahon po natin ngayon, yung paghuhukom po sa apoy ay nakahanda na. If you are not saved, you will enter the 7 years tribulation, and at the end, there will be the fire judgment. Kung hindi ka po ligtas, ikaw po ipapasok doon po sa 7 taong kabigatian at sa huli ay yung paghuhukom sa apoy. So we must know this situation. Kaya dapat po nating malaman yung sitwasyon po na ito. As we already learned, we know how much this Bible is really true and God's Word. Gaya po ng ating natutunan, alam po natin kung gaano po katotoo ito pong Biblia at yung salita po ng Diyos. Naniniwala kayo ang Biblia ay totoo? Yeah, 100%. Right? Ibig sabihin, this fire judgment also, totoo. This is true. Kaya ibig sabihin po, yung paghukom po sa apoy, ito rin po ay totoo. God does not want even anyone to be lost. Kaya ayaw po ng Diyos na kahit na yung isa po ay mapahamak. That's why God is giving you this chance to be saved. Kaya nga po, ibinibigay sa inyo ng Diyos ito pong pagkakataon upang maligtas. Because Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Dahil sinabi po ni Jesus, malibang ang sang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. If you are not saved, you cannot enter the eternal heaven. Kung hindi ka po ligtas, hindi ka po makakapasok dun sa walang hanggang langit. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang Diyos po ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, through this Bible seminar, we have learned how much this Bible is really true and the Bible is really God's Word. Kaya sa pamamagitan po nitong Bible Seminar, natutunan na po natin kung gaano po katotoo ito pang Biblia at yung salita ng What does Diyos. it mean? If the Bible is true, ang Biblia ay totoo. Kung ang Biblia ay totoo, ibig sabihin, ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Ayon sa Biblia, ang salita ay Diyos. 1 John chapter 1 verse 1. Ang salita ay Diyos. Naintindihan niyo po? Yeah. So, from now, we must examine ourselves. Kaya magmula po ngayon, dapat po natin siyasatin yung ating pong mga sarili. Isaiah chapter 28 verse 22. Sa Isaías po, chapter 28, sa verse 22, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't ngayoy, huwag kayong manuya, baka ang mga panalis sa inyo ay magsitibay, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagwasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Do not be mockers. What does it mean? Do not receive this warning as a joke. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Huwag po ninyong tanggapin ito pong babala na ito na bilang biro. You must be serious this matter. Why? If you are not saved, you will enter the eternal hell, and of course, in this world you shall be destroyed by the fire judgment. Kaya dapat niyo pong seryosohin yung bagay po na ito. Bakit po? Dahil kung hindi ka po ligtas, ikaw po ipupunta doon po sa walang hanggang impyerno at doon po sa paghukom sa apoy. A destruction determined even upon the whole earth. This whole earth shall be destroyed.
Ako'y nakarinig ng utos ng pagwasak sa buong lupa, kaya ito pong mundo po ay mawawasak. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, 14. Sa Ecclesiastes po, chapter 12, sa verse 13 hanggang 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Yeah. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matatakot ka sa Diyos. Huh? If you really believe God is living God, God is alive, you will fear God. Kung talagang ikaw po ay naniniwala na yung Diyos, siya po ay buhay, ikaw po ay matatakot sa Diyos. This is very important to fear God because Bible says, Proverbs chapter 1, to fear God is the beginning of the wisdom. Kaya yung pagkatakot po sa Diyos, ito po ay napakahalaga dahil sinasabi po ng Kawikaan chapter 1, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Yeah. Sundin mo ang kanyang mga utos. Huh? And you must keep His commandment. At dapat mong pong sundin yung kanya pong mga utos. Yeah. Because for this is the whole duty of man, for God will bring every work into judgment, including every secret things, whether it is good or whether it is evil. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Everybody shall receive this judgment. Kaya bawat isa po ay tatanggap po ng paghuhukom na ito. Many people, they misunderstand. God is love. They know only God is love. Yeah, that's right. God is love. That is one of the attributes of God. Kaya maraming tao po nagkakaroon po sila ng maling pagkaunawa, ang Diyos ay pag-ibig, o po yun po ay tama, isa po sa katangayan ng Diyos ay ang pag-ibig. God is love. Ang But Diyos, also, we should know God is justice. ang Diyos ay pag-ibig, ngunit dapat din po nating malaman, ang Diyos po ay hukom o hustisya. Here, God will bring every work into judgment. God will judge about your sin. Kaya dito po, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, hahatulan po ng Diyos yung kasalanan mo. Yeah. Through the history, what we learn, we can also understand this. Kaya sa pamamagitan po ng kasaysayan po ng ating natutunan, may unawaan po natin ito. In the Garden of Eden, Adam and Eve, they disobeyed to God's word, and then they ate the fruit of the knowledge of good and evil. As a result, they received the judgment. Kaya dun po sa halamanan ng Eden, sumuhay po si Adan at Eva, kinain po nila yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, kaya bilang resulta, sila po ay nagkasala. They received the judgment because of their sin. Kaya tinanggap po nila yung paghuhukom dahil po sa kanilang kasalanan. And also in the days of Noah, why God destroyed this world by the water judgment? At maging sa panahon po ni Noe, bakit ba winasak ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng tubig? Because of sin. Dahil po sa kasalanan. This world, the people became corrupt. That's why God destroyed the people by the water judgment. Ito pong mundo, ito po ay napuno ng kasamaan, kaya yung Diyos po ay nagpasya na wasakin po itong mundo sa pamamagitan ng tubig. And Israelite, God's chosen people, why they were destroyed, why they received the judgment? At yung mga Israelita, bakit po sila winasak, bakit po sila pinarusahan? Because of their sin. They crucified Jesus Christ on the cross. Dahil po sa kanilang kasalanan, ipinako po nila si Jesus doon po sa krus. In our age, God will also judge our sin. Sa panahon po natin ngayon, hahatulan din po ng Diyos yung ating kasalanan. As the Bible says, Hebrews chapter 9, verse 27, here, Hebrews chapter 9, verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. And as it is appointed for a man to die once, but after this, the judgment. So, judgment of God is ready. Kaya po yung paghukom ng Diyos ay nakahanda na. Everybody shall die once. Someday you shall die. And after death is not the end. After death, there will be the God's judgment. Kaya lahat po ng mga tao ay mamamatay at balang araw mamamatay ka rin. Kaya pagkatapos ng kamatayan, meron pong paghuhukom ng Diyos. When you go to the hospital, you will have a checkup, right? Whether you're healthy or
whether you have some sickness. Kaya sa tuwing pupunta po kayo sa ospital, kayo po ay pumupunta doon upang magkaroon po ng check-up kung meron po kayong sakit o malusog. Now, it's time to have a spiritual checkup. Kaya ngayon po, ito po yung oras para magkaroon po tayo ng spiritual na check-up. Ayon sa Biblia, according to the Bible. Kaya ayon po ito sa Biblia. Who am I? Sino ako? Who am I? So, we must realize our spiritual condition before God. Kaya dapat po nating maunawaan yung ating spiritual na kondisyon sa harapan po ng Diyos. So first, we are going to think about the origin of sin, how the sin was started. Kaya una po, pag-alamin po natin yung pinagmulan po ng kasalanan, kaya pag-alamin po natin kung paano po nagsimula yung kasalanan. Bible says, I was born as a sinner. Sinasabi po ng Biblia na ako ay pinanganak na isang makasalanan. Yeah. Ako ay ipinanganak ang isang makasalanan. I was born as a sinner. Everybody, we are born as a sinner. Ako ay pinanganak na isang makasalanan. Lahat po ng mga tao ay pinanganak na makasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino po ito? Isang tao. Yeah. Isang tao. This is the Adam. Kaya yung isang tao, ito po si Adan. Because of the Adam, first man, everybody, we became sinner. Dahil po kay Adan, yung unang tao, lahat po ng tao ay naging makasalanan. Every man was born as a sinner. Bawat tao po ay pinanganak na isang makasalanan. Because all the people, we are the descendant of Adam. Dahil lahat po ng mga tao, tayo po ay mga ina po ni Adan. Yeah, important things. We were born as a sinner. That's why we are committing sins. Ang pinakamahalagang bagay po, tayo po ay pinanganak na mga makasalanan, kaya tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. For example, you were born as a sin seed. Kaya halimbawa po, kayo po ay pinanganak na mayroong binhi ng kasalanan. According to Matthew chapter 7, from verse 16 to 18, good tree will bear good fruits. Bad tree will bear bad fruits. Ayon po sa Mateo chapter 7 sa verse 16, yung bawat mabuting puno ay mabuti yung bunga at yung bawat masamang puno ay masama po yung bunga. Ikaw po, masamang puno o mabuting puno? What about, what kind of tree? Good tree or bad tree? Kaya ano pong uri ng puno? Mabuting puno o masamang puno? If you're really good tree, you must bear good fruits always. Kung ikaw po ay mabuting puno, dapat ka pong magbunga ng mabuti palagi. Yeah, if you plant papaya, papaya tree will bear the papaya. Kaya pag nagtanim po kayo ng puno ng papaya, ito po ay magbubunga ng papaya. Mango tree will bear the mango. Yung puno po ng mangga ay magbubunga po ng mangga. Yeah. What kind of the tree is very important. Anong uri ng puno? Ito po yung pinakamahalaga. Why the people, they are committing sins from their very beginning. Kaya bakit ba yung mga tao, sila po yung nakakagawa ng kasalanan mula sa pasimula pa lamang? Yeah, when they were born, they already have a sinful nature. Kaya mula nang sila po ay ipinanganak, meron na po silang likas sa pagkamakasalanan. What's the meaning of the sinner? Ano pong ibig sabihin ng makasalanan? If you plant the seed, this seed will become the tree, and this tree will be the fruits. Kaya kapag nagtanim ka po ng binhi, ito po ay magiging puno at yung puno po, ito po ay magbubunga. This is the apple seed. Kaya ito po yung buto po ng mansanas. That's why there are so many apples. Kaya meron pong napakarami pong mansanas. Yeah. Apple seed. If you plant a sin seed, what will happen? It will become a sinner, right? Kapag nagtanim ka po ng binhi po ng kasalanan, ano po mangyayari? Ito po ay magiging makasalanan. And you will commit sins. At ikaw po ay makakagawa ng kasalanan. Here is very cute baby. Kaya narito po yung napakakit na baby. Yeah, when we look at the baby, it looks like an angel. It looks like there is no any sin.
Kapag pinagmamasan po natin yung baby, mukha po itong anghel at para bang wala siyang kasalanan. But even baby has a sin. Ngunit maging yung sanggol po ay mayroong kasalanan. Yeah, Awit 51 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Yeah, behold, I was brought first in iniquity, and in sin my mother conceived me. When King David, he was in his mother's womb, he already knew he was a sinner. Nang si Haring David po ay nasa sinapupunan po ng kanyang ina, nalaman po niya na siya po ay na siya po ay isang makasalanan. Because he was born as a sin seed. Dahil siya po ay pinanganak sa binhi po ng kasalanan. You know, even the little child has a sinful nature. Alam niyo po ba na maging mga maliliit na bata, meron po silang likas na pagkamakasalanan. Yeah, look at this very clearly. Who teach this kind of the sin? Kaya sino po yung nagturo ng ganitong uri ng kasalanan? Sinful nature. Ito po yung likas na pagkamakasalanan. Awit 58 verse 3, babasahin ko po. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Yeah. From their childhood, they are already speaking lies. Kaya mula po sa kanilang pagkabata, sila po ay nagsisinungaling na. Our heart is deceitful. Ang ating pong puso ay mandaraya. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yes. Man only look at outward appearance, but the Lord will look at your heart. Kaya po yung tao, tumitingin lamang po sila sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa ating We puso. cannot hide our sin before God because God is omniscient. God knows everything. Hindi po natin kayang itago yung ating kasalanan mula sa Diyos dahil yung Diyos nalalaman niya po yung lahat ng mga bagay. Maybe you can hide your secret sin in front of the people because man cannot look at your heart. Marahil po kaya mo pong itago yung kasalanan mo sa harapan ng mga tao dahil yung tao po ay hindi tumitingin sa puso. But your sin shall be revealed before God. Ngunit po, yung kasalanan mo ay mahayag sa harapan po ng Diyos. Here, this is the iceberg. Above the sea level, there is the small portion of the iceberg. Kaya dito po, meron pong malaking yelo. Doon po sa itaas na bahagi, naroon po yung malaking yelo. But under the water, there is a much bigger portion of the iceberg. Ngunit sa ilalim po ng tubig dagat, meron pong mas malaking bahagi ng yelo. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? We are committing much more sins rather than our behavior. Kaya tayo po'y gumagawa ng mas maraming kasalanan kaysa po sa ating pag-uugali. With our thought or with our heart, we are committing many sins. Kaya sa ating mga pag-iisip, sa ating mga puso, tayo po'y gumagawa ng mga kasalanan. But only some of sins shall be revealed outside. Ngunit kakaunti lamang po yung kasalanan na nahayag sa panlabas. Jeremiah 17 verse 9 and 10. Sa Jeremias po, chapter 17 sa verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Yes. The heart is deceitful above all things. Huh? Kaninong puso po ito? Kaninong puso? Huh? Kaibigan mo? Or your heart? Kaya sa kaibigan mo o yung puso mo? This is your heart. Ito po yung puso mo. Because God will look at your heart. Dahil yung Diyos po ay tumitingin sa iyong puso. Marcos chapter 7 from verse 20 to 23, babasahin ko po. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Yeah. There are 12 kinds of sins. Jesus mentioned 12 kinds of sins come out from our heart.
Kaya meron pong 12 uri po ng kasalanan. Binanggit po ni Jesus yung mga uri po ng kasalanan na lumalabas po mula sa ating puso. What is that? Kaya ano po iyon? Adulteries, fornications, murderers, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Yeah, these kind of sins will come out from our heart, and it will defile a man. Kaya yung pakikapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan, ito pong lahat ng uri ng kasalanan ay lumalabas po sa ating puso. Everybody has this kind of sins in our heart. Kaya lahat po ng mga tao ay mayroon pong ganitong uri ng kasalanan sa ating puso. These sins will come out according to the situation. Kaya ito pong mga kasalanan na ito ay lumalabas, depende po sa sitwasyon. That's why Proverbs chapter 26 verse 25 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. What is the pitong karumal-dumal? 7 abominations. Kaya ano po itong 7 karumal-dumal? These 7 abominations can be represented as animals. Kaya ito pong 7 karumal-dumal, maaari po itong kumakatawan sa 7 hayop. Peacock, goat, pig, turtle, leopard, snake, and frog. Yung pabo, yung kambing, yung baboy, yung pagong, yung leopardo, yung ahas at yung palaka. We have this kind of 7 abominations in our heart. Meron po tayong ganitong 7 karumal-dumal sa ating pong mga puso. What is this? We will check it one by one. Kaya ano po ito? Susurin po natin ito ng paisa-isa. Number 1, peacock. Una po yung pabo. What is the characteristic of peacock? Ano po yung katangian ng pabo? Bursting, pride, Ito po yung pagmamalaki o kayabangan. mayabang. So, when you have a very nice car, or nice house, or nice jewelry, or nice bag, you will boast it. Kapag meron ka pong magandang sasakyan, bahay, hiyas o kayabag, ipinagmamalaki mo po ito. Bible says, James chapter 4, verse 16, but now you boast in your arrogance, or such boasting is evil. Kaya sabi po sa Santiago chapter 4 sa verse 16, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ang lahat ng gayong pangmamalaki ay masama. This is sin. If everybody want to boast, for example, if you buy new cell phone, iPhone or Samsung Galaxy, maybe you wanted to boast it to your friends. Kaya marahil halimbawa po kung bumili ka ng mabagong cellphone, ng iPhone o kaya Samsung, gusto mo itong ipagyabang sa mga kaibigan mo. Or such boasting is evil. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Yeah, it means this is sin before God. Kaya ibig sabihin po nito, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. And number 2, we have a characteristic like a goat, stubbornness. At pangalawa po, mayroon po tayong katangian po na gaya po ng kambing, yung katigasan po ng ulo. Matigas ang ulo. Stubbornness. So Romans chapter 2 verse 5, babasahin ko po. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Some people, they know this Bible is really true and this is right. But although they know this, they don't want to obey to the God's word. Ng iba pong mga tao, alam po nila na ito pong Biblia ay totoo at ito po ay salita po ng Diyos, ngunit hindi po sila sumusunod. They are very stubborn. Sila po ay talagang matigas yung ulo. In that case, they cannot avoid the judgment. Kaya sa kaso po na iyon, hindi po nila maiwasan yung Yeah, paghuhukom. this is also sin. Kaya ito rin po ay kasalanan. And also, if you look at the eyes of the goat, lustful eye. At isa pa po, kung titingnan po ninyo yung mata po ng kambing, ito po ay mapangulo niyang mga mata. Can you see the lustful eyes? Nakikita niyo po ba yung mga mapangulo niyang mata? Everybody has a lustful eyes. Lahat po ng mga tao ay meron pong ganitong mapangulo niyang mga mata. So when the beautiful woman is passing by, most of the men, they will look at the girl or woman. Kaya kapag meron pong dumadaan po ng mga magagandang babae, karamihan po sa mga lalaki, tinitignan po nila yung babae.
And also, we have a characteristic like a pig, the greedy. At isa pa po, meron po tayong katangian na gaya po ng baboy, yung kasakiman. Do you know why the people they are committing sins? Because of the greedy. Alam niyo po ba kung bakit po nakakagawa ng kasalanan yung mga tao? Dahil po sa Yeah, kasakiman. most of the people they love the money. Karamihan po sa mga tao, mahal po nila yung pera. But if you only follow the money, yeah, you will not realize really important things. Ngunit kung susundin mo lamang yung pera, hindi mo po maunawaan yung mahalagang mga bagay. James chapter 1 verse 15. Sa Santiago po, chapter 1, sa verse 15, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. If we examine the sin, there is the steps. First, you will have a desire in your heart. And then if you have the desire continuously, this desire will grow more and more. And then someday, it will come out as a sin. Kaya po kung titingnan po ninyo yung sa kasalanan, meron po itong yugto. Sa una, ito po ay nanaisin mo. At pangalawa, ito po ay lumalaki ng lumalaki. At pagkatapos ito po ay nagbubunga ng kasalanan. And if sin is growing continuously, finally, it will bring forth the death. At kapag lumaki na po ng patuloy yung kasalanan, sa huli, ito po ay magbubunga ng kamatayan. And also, we should know the breaking the law, this is the sin. At isa pa po, yung paglabag po sa kautusan, ito rin po ay kasalanan. There are 10 commandments. Kaya meron pong 10 utos. According to the biblical scholars, in the Old Testament, there are 613 kinds of God's law. Kaya ayon po sa mga biblical scholar, doon po sa Lumang Tipan, meron pong 630 na mga kautusan ng Diyos. If we summarize, that is the 10 commandment. Kung ibubuod po natin ito po yung 10 utos. And this 10 commandment we can divide from the first commandment to the first commandment. It is the commandment we should keep before God. At ito pong 10 utos ay mahati po natin sa dalawa, mula po sa una hanggang 4 na utos, at dapat po natin itong sundin para sa Diyos. And from the 5th commandment to the 10th commandment, we must keep this commandment between the men. At mula naman po sa pang-5 hanggang pang-10 utos, dapat po natin itong sundin para po sa tao. We will check it one by one, whether we can follow the 10 commandments or not. Kaya isa-isa po natin itong susuriin kung kaya po natin sundin ito pong 10 utos o hindi. Yeah, we will check it from the 10th commandment. Kaya susuriin po natin ito mula po sa ika-10 utos. You shall not covet. Huwag kang maiinggit. So, can you keep this commandment? Kaya kaya niyo po bang sundin yung utos po na ito? Yeah, do not covet. Huwag, But whenever you look at the nice house, nice car, or some good things, you will covet. You will desire. ngunit kapag nakikita mo yung mga magagandang bahay o magagandang bagay, ikaw po ay naiinggit. Ninth commandment, you shall not bear false witness. At pang-9 na utos, huwag kang magiging bulaang saksi. Is there anyone who never tell a lie in your life? Kaya meron po ba sino man yung hindi pa nakapagsinungaling sa iyong buhay? No one, right? Kaya wala pong sino man. Yeah, we tell a lie. Lahat po ng mga tao, tayo po ay nagsisinungaling. Yeah, according to scholars, 4 lies a day or 1,460 lies in a year. Ayon po sa mga scholar, 4 na kasinungalingan po sa isang araw at 1,460 na kasinungalingan sa isang taon. Yeah, even the little child, toddlers start lying as early as 2. If it is only 2 years old, the baby also can tell a lie. Kaya maging yung mga maliliit po na bata, kung yung edad po niya ay 2 years old, magagawa niya rin pong magsinungaling. So, since you were born until now, how many times you told a lie? Kaya mula nang ipinanganak ka hanggang ngayon, ilang beses ka na nakapagsinungaling. Most common lie is, I'm fine. You are not okay. But they will say, I'm okay, I'm fine. Kaya karamihan po sa mga tao, pinakasinungaling po na salita, ayos lang ako. Kahit na hindi po sila ayos, sinasabi nila, ayos lang ako. So maybe when you greet each other, kumusta kayo? Huh? Mabuti naman.
but hindi mabuti. Eighth commandment, you shall not steal. Pangwalong utos, huwag kang magnanakaw. Maybe most of the people will say, I'm not a thief. I didn't steal anything. Marahil po karamihan po sa mga tao, hindi ako magnanakaw, hindi pa ako nakapagnakaw ng ibang bagay. What about, can you keep this commandment? Ngunit paano naman po ito? Kaya niyo bang sundin yung utos na ito? When you were a child, maybe you got a coin or the small bills from your mother's pocket in order to buy the candy. This is also stealing. Marahil nung bata ka pa, ikaw rin ay nagnakaw na maliit ng barya o kaya ng pera mula sa bulsa ng nanay mo, at ito rin po ay pagnanakaw. Yeah, Proverbs chapter 28, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi, hindi ito masama, ay kasamahan ng maninira. Yeah, this is also stealing. Kaya ito rin po ay pagnanakaw. And what about your neighbor silly? At paano naman po yung sili po ng kapitbahay mo? If you get it without permission, Kung kukunin mo po ito ng walang pahintulot, or your neighbor's malunggay, o kaya naman yung malunggay po ng kapitbahay mo, yeah, easily you will get it. kaya madali mo po itong kinukuha. But this is also stealing. Ngunit ito rin po ay Yeah, pagnanakaw. neighbor's mango. At yung mangga po ng kapitbahay. Yeah. Even the Czech president, he is stealing the pen during the summit meeting. Kaya maging yung presidente po ng Czech, siya rin po ay nagnakaw ng ballpen. Yeah. Look at this video. Excelencia, presidente de la República de Chile, señor Oh, this is Sebastián a very Piñera nice pen. Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida And he al put his presidente pockets. Kaya inilagay niya po ito y a sa la kanyang delegación bulsa. de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Yeah. Is it stealing or not? Kaya ito po ba'y pagnanakaw o hindi? Stealing, right? So do not steal. Yeah, we broke this commandment. Huwag kang magnanakaw, nalabag na po natin yung utos na ito. Seventh commandment. What is that? You shall not commit adultery. Yung pangpitong utos, ano po iyon? Huwag kang mangangalunya. Many people will say, I didn't commit any adultery. Kaya maraming tao yung magsasabi, hindi pa ako nakagawa ng pangangalunya. Although you didn't commit adultery by behavior, but if you commit sin in your heart, that is also adultery. Kahit na hindi ka nakagawa ng pakikiyapid sa pamagitan ng paggawa, ngunit kung sa iyong pusa'y nakagawa ka, ito rin po ay pangangalunya. Matthew chapter 5, verse 27-28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. You shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery. If you look at a woman with a lustful eye, if you look at the man with a lustful eye, it means you already committed adultery in your heart. Kaya kapag tumingin ka sa isang babae o sa isang lalaki na mayroong mapangalunyang mata, ibig sabihin ikaw po ay nangalunya na sa iyong puso. Many people, they only consider sin by deed or behavior. Kaya maraming tao po tinuturing lamang po nila na yung kasalanan ay sa pamamagitan po ng paggawa. But the Lord will look at your heart. Ngunit ang Panginoon po ay titingin sa iyong puso. If you commit sin in your heart, there is also sin. Kapag gumawa ka ng kasalanan sa iyong puso, ito rin po ay kasalanan. Yeah. Before God and in this world, the judgment is different. This world, Kaya sa harapan po ng Diyos, yung paghukom po dito sa mundo at sa Diyos, ito po ay magkaiba. this world only will judge your deed Dito po sa mundo, hahatulan naman po nila yung ginawa mo. or behavior. O kaya naman po ayon po sa mga ginawa mo. But before God, it is different. Ngunit sa harapan po ng Diyos, ito po ay iba. Yeah, not only deed, Hindi lamang po yung mga gawa, but also your heart kundi maging yung puso mo and your thoughts at yung mga pag-iisip mo. also will be judged together. Kaya pati po ito po yung hahatulan na magkakasama. So if you commit sin with your
thought with your heart, you shall be judged before God. Kaya kapag gumawa ka po ng kasalanan sa iyong isipan o sa iyong puso, ikaw po ay hahatulan ng Diyos. That's why Bible says, whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery. Kaya nga po sinasabi po ng Biblia, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa kanyang puso. Yeah, if you look at a woman, you already committed adultery. Kaya kapag tumingin ka sa isang babae, ikaw po ay nakagawa ng pangangalunya. Look at this video clip. I mean, you don't think I'm being unreasonable, do you, Alan? No, no, not at all, not at all. I know we're all busy. It's the same for everyone. But, you know, if we don't get this development file finished by the end of the week, then we'll never get it done. So I think if everybody pulls together and works a bit of overtime, then we'll all benefit in the long run, don't you agree? Yes, yes, yes. Are you listening to me, Alan? So, as I was saying, Yeah, this man committed adultery with his eyes, with the lustful eyes. Kaya po yung lalaki po na ito ay nakagawa po ng pangangalunya sa kanyang mga mata. Do not commit adultery, but already broke this commandment. Huwag kang mangangalunya, ngunit nalabag na po natin yung utos po na ito. Sixth commandment, you shall not murder. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. Maybe you will confidently say, I'm not murderer. Marahil may katiyakan mong sasabihin, hindi ako mamamatay tao. I did not kill anyone. Hindi pa ako nakapatay ng ibang tao. Yeah, of course. I believe there is no one who killed other people here. Kaya siyempre po naniniwala po ko na wala pong sinaman dito yung nakapatay na. Maybe if you kill someone, maybe you will go to the jail. Marahil kung nakapatay ka na, ikaw po ikukulong. But we should know what is the God's judgment. Ngunit dapat po nating malaman kung ano po yung paghuhukom ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 21-22. Babasahin ko po. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, Ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. This is the God's judgment. I say to you that whoever is angry with his brother with a cause shall be danger of the judgment. If you get angry without cause, you shall be danger of the judgment. Kaya po ito po yung paghuhukom ng Diyos, kaya kung ikaw po ay napuot, nagalit o nang walang dahilan, ikaw po ay mananagot sa hukuman. And whoever says to brother, Raka, Raka means this is the bad word, pangmumura. Kaya kung sino man magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ito po ay panlalait o pagmumura. You shall be in danger of counsel, and whoever says, you fool, shall be in the danger of hellfire. If you say to other people, you fool, ulol ka, yeah, and then you shall be in danger of hellfire. Kaya kapag sinabi mo yung ulol ka, ikaw po ay magdurusa dun po sa nag-aapoy na impyerno. This is the God's judgment. Ito po yung paghuhukom po ng And Diyos. 1 John chapter 3 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sinumang mamamatay tao. Ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. So, whoever hates his brother is a murderer. If you hate someone, he is a murderer. Kaya kapag nagalit yung isang tao sa kanyang kapatid, siya po ay mamamatay tao na. Let me ask you a question. Since you were born until today, have you ever hated someone? Kaya meron po kong tanong sa inyo, mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon, nagalit ka na ba sa ibang tao? If you hate other people, if you hate your brother, or if you hate your sister or other people, then means you're murderer. Kaya kapag nagalit ka na sa ibang tao o sa kapatid mong babae o sa kapatid mong lalaki, ibig sabihin ikaw po ay nakapatay na. Fierce anger, violence. Sometimes when you get angry, you wanted to kill someone. Minsan kapag ikaw po ay nagagalit na, gusto mo nang pumatay ng ibang tao. If you cannot control yourself,
if you cannot control your temper, sometimes it happens. If you have a gun, you will shoot. Kaya minsan You ito will kill. Kaya minsan ito po ay nangyayari kapag wala na pong pagbibigay sa sarili, kapag meron kang baril, siya ay babarilin mo. A long time ago, I saw one man, two men, while they are driving, there was some problem. That's why one man, he opened his car, and then he brought a knife, and then followed the other driver. Kaya meron po kang nakita na dalawang nagmamaneho po ng sasakyan. Yung isa po ay pumunta po sa kanyang sasakyan at bumunot po siya ng kutsilyo at sinundan niya po yung nagmaneho. Yeah. We have this kind of the fierce anger, and then it can cause a murder. Kaya meron po tayong ganitong uri ng pagkapuot at ito po ay nagbubunga ng pagpatay. You know, this is the Hillary Clinton, Kaya kilala niyo po, ito pong si Hillary Clinton. the wife of the Bill Clinton, former U.S. president. Kaya ito pong asawa ni Bill Clinton, yung dati pong presidente ng USA. Bill Clinton, there was some sex scandal, right? Kaya si Bill Clinton, siya po ay nagkaroon ng sex scandal. At the time, Hillary Clinton, according to her book, she wanted to kill her husband. Kaya ng mga oras po na yun, ayon po sa aklat ni Hillary Clinton, gusto niya po napatayin yung kanyang asawa. Yeah, I wanted to wring Bill's neck. Gusto kong baliin yung leeg po ni Bill. I think that's her true heart. Sa tingin ko po, ito po yung tunay ng kanyang puso. Everybody, we have this kind of the anger and the fierce anger. Kaya lahat po ng mga tao, meron po tayong ganitong uri ng pagkapuot. Fifth commandment, honor your father and your mother. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So, can you keep this commandment? Kaya kaya niyo po bang sundin yung utos po na ito? Sometimes even the children, they angry to their parents. Minsan maging yung mga bata, sila po ay nagagalit sa kanilang They magulang. disobey to the parents' word. Sumusuway po sila sa salita ng kanilang magulang. We cannot keep this commandment. Hindi po natin kayang sundin yung utos po na ito. First commandment, remember the Sabbath day. Ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Sabbath from the Friday evening until Saturday evening. During this Sabbath, you cannot do anything. Even though you cannot carry any items, or you cannot cook the food. Kaya yung araw po ng Sabat, ito po ay Biyernes ng gabi hanggang Sabato po ng gabi. Kaya sa mga oras po na yun, hindi ka po pwedeng wala ka po dapat na gawin na anuman, bawal ka pong magbitbit ng anuman, o bawal ka rin po magluto. During the Sabbath, if you call someone, touch the button, you already broke the Sabbath. Kaya sa araw po ng Sabat, kapag meron ka pong tinawagan, nalabag mo na po yung araw ng Sabat. During the Sabbath, if you press the elevator in order to reach the other higher place, you also broke the Sabbath. At sa araw din po ng Sabat, kapag pinindot mo po yung button po ng elevator, nalabag mo na rin po yung araw po ng Who Sabat. can keep this Sabbath day? Sino ba yung kayang sumunod nitong araw ng Sabat? No one. Wala pong sinuman. Third commandment, you shall not take God's name in vain. Pangatlong utos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yeah, don't take the Lord's name in vain. Kaya huwag mong gamitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Many people, they are calling the name of the Lord in vain. Ngunit maraming tao po, tinatawag po nila yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. OMG. Or when they, in America, when they curse the other people, they use the Jesus name. Kaya doon po sa Amerika, sa ibang bansa, kapag sinusumpa po nila yung tao, nagamit po nila yung pangalan ni Jesucristo. Second commandment, you shall not make any carved image. Ikalawang utos po, huwag kang gagawa ng inukit na larawan. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. You shall not make for yourself any carved image. But here in the Philippines,
the Catholics, they have so many statues and so many images. Kaya dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga Katoliko, napakarami po nilang inukit na larawan at napakarami pong estatwa. But Bible says, Exodus chapter 20, verse 4-5, you shall not make for yourself any carved image Ngunit ano po, or any likeness. ngunit gaya po na sinasabi na Biblia, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Yeah, you shall not bow down to them or nor serve them. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. If you bow or if you serve any statues or images, you already broke this commandment. Kapag yinukuan mo po sila, yung mga inanyuan na larawan o mga estatwa, nalabag niyo na po yung utos na ito. Yeah, there are so many kind of the statues, images, or the carved images. Kaya napakarami po mga estatwa, mga larawan, mga inukit po na larawan. Think about, this man is making some statues. This is the Buddha, right? Made by the wood. But is it different wood or same wood? Kaya halimbawa, pag-isipan niyo po ito, itong lalaki gumagawa po siya ng inukit na larawan, kaya ito po yung Buddha, kaya yung Buddha, ito po ba'y kahoy o iba po ito? For example, one man cut one wood, one tree, and the half of the wood, he made a carved these statues. And the other one, he used this wood as a firewood. Kaya halimbawa po, meron pong isang tao na pumutol po siya ng punong kahoy, yung kalahati po ginawa niya po itong estatwa, at yung kalahati naman po ginawa niya po itong panggato. Actually, it is the same wood. Sa katunayan, ito po yung parehas lamang po na kahoy. And then why the people in front of the carved these image or statues, they are serving. At kung ganoon, bakit po yung mga tao, pinaglilingkuran po nila, ito po mga inukit na larawan. It is really foolish. Kaya ito po ay talagang kahangalan. First commandment, you shall have no other gods. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. But modern days God is money. Ngunit yung Diyos po sa panahon natin ngayon ay yung pera. Many people, they are following the money. Maraming tao po, sumusunod po sila sa pera. They love the money rather than God. Mahal na mahal po nila yung pera kaysa po sa Diyos. Yeah. They love many other things. Their house, their car, or their cell phone, or their the money rather than God. Kaya mahal na mahal po nila yung kanilang kotse, yung kanilang cellphone, yung pera kaysa po sa Diyos. So if we check this commandment from the first commandment until the 10th commandment, we broke all these commandments. Kaya kung susuriin po natin, mula po sa unang utos hanggang sa ikasampung utos, nalabag po natin yung lahat ng kautusan. These 10 ring connected, right? Only one ring is broken, you will fall down and you will go to the hell. Kaya ito pong 10 ring, ito po ay konektado, kaya kapag nasira lamang po yung isa, ikaw po ay mahuhulog at pupunta sa impyerno. So is there anyone who can keep this 10 commandment perfectly, always? Kaya meron po bang sino man yung kayang sundin itong 10 utos ng palagi na perpekto? No, it's not possible. Kaya hindi po ito posible. So, Bible says, Colossians chapter 3, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Bible says, for as many as of the works of the law are under the curse. Sinasabi po ng Biblia, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. In other words, if you are trying to be justified by the keeping the law, you are under the curse. Sa ibang salita po, kung sinusubukan mong ariang ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ikaw po ay nasa ilalim ng sumpa. And then, question, why God gave us these the 10 commandments? At tanong po, bakit ba ibinigay sa atin ng Diyos ito pong 10 utos? What is the purpose of the 10 commandments? Ano po yung layunin nito pong 10 utos? This is the reason. Romans chapter 3, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yeah, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. For by the law is the knowledge of sin. When we stand before the 10 commandments, we will come to know what is the sin.
Kapag tumayo po tayo sa harapan po ng utos ng Diyos, malalaman po natin yung ating kasalanan. So, the law, God's law is like a mirror. Kaya po, yung kautusan ng Diyos ay gaya po ng isang salamin. Salamin. So when you have your face is dirty, you cannot see by yourself. Kaya kapag marumi po yung mukha mo, hindi mo po makikita ito sa pamamagitan ng sarili mo. But if you stand before the mirror, you can see your face. Ngunit kapag tumayo ka sa harapan ng salamin, makikita mo yung mukha mo. And you will come to know your face is dirty. And you will go to wash your face. At malalaman mo na marumi yung mukha mo at hugasan mo yung mukha mo. It is also same. Yeah, when you come to realize your sin through the Ten Commandments, God's law, this is the purpose of the law. Kaya parehas din naman po, kapag naunawaan mo po yung kasalanan mo sa harapan po ng kautusan ng Diyos, ito po yung layunin ng kautusan. So, how much sins do we have? Kaya ilang kasalanan ba yung meron tayo? With 40 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan, hanggang sa ako'y hindi makakita, sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nanghihina ang aking puso. Yeah, according to this Psalms chapter 40, the numbers of our sin much more than the numbers of my hair. Ayon po dito sa Awit chapter 40, yung bilang po ng ating mga kasalanan ay higit pa sa ating buhok ng ating ulo. How many hairs do you have Ilang on buhok, your head? ilang buhok po yung meron kayo sa inyong ulo? Can you count the numbers of your hair? Kaya niyo po bang bilangin yung bilang po ng buhok ng inyong ulo? It means we have so many sins. Ibig sabihin, meron po tayong napakaraming kasalanan. For example, if you commit sin once a day, in a year, you will commit 365 kind of sins. Halimbawa po, kapag gumagawa ka po ng kasalanan ay isang beses sa isang araw, sa loob po ng isang taon ay 365 na kasalanan. If you only commit only one sin in a day, Kaya kapag gumawa ka lamang po ng isang kasalanan sa isang for araw, 10 years, 3,650. kaya sa loob po ng 10 taon, 3,650. But if you commit 10 kind of the sin in a day, that will be 36,650 kind of sins. Ngunit kapag gumawa ka po ng 10 kasalanan sa isang araw, yun po ay 36,650 na kasalanan sa isang taon. So many sins. Kaya napakarami pong kasalanan. And we cannot hide this sin. This sin shall be revealed before God's judgment. At hindi po natin kayang itago yung kasalanan po na ito, ito po ay mahayag sa harapan po ng paghukom ng Diyos. Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yeah. All things are naked and open to the eyes of Him, to whom we must give account. All things are naked. Everything shall be revealed before God. Lahat po ng mga bagay ay hubad, kaya lahat po ng mga bagay ay mahayag po sa harapan ng Diyos. Before you take an airplane, you need to pass the scanner or X-ray. Bago ko po sumakay sa aeroplano, kinakailangan mo pong dumaan sa X-ray o doon sa scanner. So when you hide some guns or knife, some metals, it shall be detected by the scanner. Kaya kapag mayroon ka pong tinagong baril o kaya kutsilyo, ito po ay madedetect ng scanner. Like this. All of your secret sins shall be revealed before God. Kaya kagaya po nito, lahat ng mga lihim mong kasalanan ay mahayag po sa harapan ng Diyos. And you shall be judged by God. At ikaw po ay hahatulan ng Diyos. According to Revelation chapter 20, verse 11 to 12, there is the great white throne judgment. Kaya ayon po sa Apocalypse chapter 20, sa verse 11 hanggang 12, meron pong malaking puting trono po ng Diyos. Okay, babasahin ko po. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak,
na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Yeah, when you receive the judgment, there are two kinds of books. One is the book of life. If you are really saved, your names are written in the book of life. Kaya kapag ikaw po ay tumayo sa paghuhukom, meron pong dalawang uri ng aklat. Una po yung aklat po ng buhay. Kung ikaw po ay ligtas, nakasulat po yung pangalan mo sa aklat ng buhay. But if you are not saved, you shall be judged according to the Bible. Ngunit kung hindi ka po ligtas, ikaw po ay hahatulan ayon po sa Biblia. And you shall be cast into the lake of hellfire. At ikaw po ay itatapon doon po sa lawa ng apoy ng impyerno. Yeah, here, Revelation chapter 20, verse 13 to 15, babasahin ko po. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at tinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Itong ay kalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, at ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yeah. And then the death and Hades were cast into the lake of fire. Huh? Apoy. Lawa ng apoy. Ito ay magpakailanman. This is forever. Eternal hell. Kaya ito po ay magpakilanman, walang hanggang impyerno. Yeah. This fire will not extinct. Will not be disappeared. Kaya ito pong apoy na ito, hindi po ito mawawala. Yeah. This is the white throne judgment. Everyone shall stand before God. Everybody shall stand before God. And then if you have any sin, you shall receive the judgment by God. Kaya ito po yung malaking tronong puti ng paghuhukom. Lahat po ng mga tao ay tatayo po sa harapan po ng Diyos. Yeah, there are book of life and the Bible. Meron pong aklat ng buhay at ang Biblia. You will be judged according to the books. Ikaw po ay hahatulan ayon po sa mga aklat. Yeah, God will judge your heart and deed. Kaya hatulan po ng Diyos yung puso at yung ginawa. Yeah, not only your behavior, not only your deed, but also your thought and your heart. Kaya hindi lamang po yung ginawa mo, kundi maging yung pag-iisip mo at yung puso mo. And finally, every sinner will be thrown into the lake of fire. At sa huli, bawat makasalanan ay itatapon sa lawa ng apoy. What about you? Meron po ba kasalanan? Wala na po. Meron. Kaano kalaki ng kasalanan? How much sins do you have? Maraming kasalanan o konting kasalanan? Marami na. Our sins, we have a sins more than the numbers of my hair. Yung ating pong mga kasalanan, ito po ay mas marami kaysa po sa bilang po ng buhok ng ating ulo. Look at this video clip. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it,
and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day or night, forever." The fire forever. Magpakailanman. Huh? So, we should know this eternal hell, actually, it is prepared for the Satan and devils. Kaya dapat po nating malaman, ito pong impyerno, sa katunayan ito po ay inihanda para po kay Satanas at sa kanyang But diablo. if you reject the God's love, and if you don't receive the salvation, you shall also enter eternal hell with the devils. Ngunit kung tatanggahin mo po yung pag-ibig ng Diyos at hindi po makatanggap ng kaligtasan, ikaw rin po itatapon kasama po ng mga diablo. Yeah, some people think they are very righteous. Yeah, I'm believing in God, and I am attending to the church, so I am righteous. Kaya yung iba po mga tao, iniisip nila na matuwid ako, naniniwala ako sa Diyos, nagsisimba ako, kaya matuwid ako. But Bible says, Job chapter 25, verse 4 to 6, babasahin ko po. Paano nga magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos o paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. How then can a man be righteous before God? Paano ang magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? How much less man who is maggot and son of man who is worm? We are like a maggot, we are like a worm. Tayo po ay gaya ng isang uod at gaya po tayo ng isang bulati. For example, there is the sin tree, and this sin tree bears a lot of the sin fruits. Kaya halimbawa po, meron pong puno ng kasalanan at ito pong puno na ito ay nagbubunga ng marami. Yeah, like a murderer, or a prostitute, thief, they are committing many sins. Kagaya po ng mga mamamatay tao, ng mga maniningil ng buwis, sila po'y gumagawa ng napakaraming kasalanan. And this is also another sin tree. This is the normal people, ordinary people. At meron pa po ditong isang puno po ng kasalanan, ito po yung mga ordinaryong tao. I think most of the people belongs to the normal people. Yeah? We have some sin. Kaya sa tingin ko po, karamihan po sa mga tao ay kabilang po dun sa mga normal na tao, meron pong ilang mga kasalanan. And some religious people, they are trying to avoid committing sins. Yeah, Pharisee, pastor, priest, nun. Kaya yung iba naman po mga reliyosong tao, iniiwasan po nila na magkasala, yung mga Pariseo, yung pastor, yung mga pari. So let me ask you a question. Among these three, which is the sin tree? Kaya meron po kong tanong sa inyo, sa tatlong puno po na ito, alin po dito yung puno ng kasalanan? Which is the sin tree? Alin po dito yung puno ng kasalanan? Three. All three, this is the sin tree. Lahat po ng tatlo po na ito, lahat po ng puno na ito ay puno po ng kasalanan. That's why the Romans chapter 3, verse 9 to 11, Romans chapter 3, verse
9 to 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ngayon, tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi kahit nasa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Walang matuwid. There is no righteous. Kaya wala pong sino man yung matuwid. Isaiah chapter 64, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Bible says, man's righteousness are like a filthy rags. Sinasabi po ng Biblia na yung katwiran ng tao ay gaya ng maruming basahan. No one can boast his righteousness. Walang sino man yung kayang ipagmalaki yung kanyang katwiran. Because all people, we are sinner. Dahil lahat po ng mga tao, tayo po ay makasalanan. So Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Some churches, they teach like this. If you are doing a lot of the good things, maybe someday you can enter the heaven. Yung ilan pong mga simbahan, itinuturo po nila yung bagay na ito, marahil kapag gumawa ka ng mabubuting bagay, marahil balang araw mapupunta ka sa langit. Yeah, if you do a lot of the good things, you can enter heaven through your good works. Kung gagawa ka ng mabubuti, mapupunta ka sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa mo. But what the Bible says? Ngunit ano pong sinasabi ng Biblia? Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. What does it mean? There is no one who can do good things and never commit any sin. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Wala pong sino man yung kayang gumawa ng mabuti at hindi makagawa ng kasalanan. There is not a just man on earth. That means everybody is a sinner. Tunay na walang matuwid sa lupa, ibig sabihin lahat po ay makasalanan. That's why we are living in this world, we are committing sins. Kaya nga po tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo at nakakagawa po ng mga kasalanan. Yeah, we are committing sins with our thought, with our eyes, with our bodies, with our behavior. Tayo po ay nakakagawa ng kasalanan sa ating mga pag-iisip, ng ating mga mata, sa ating katawan at sa ating pag-uugali. Isaiah chapter 59, verse 12. Sa Isaías po, chapter 59 sa verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay dumami sa harapan mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin, sapagkat ang aming mga pagsuway ay kasama namin, at ang sa aming mga kasamaan ay nalalaman namin. How much sins do you have? Ilang kasalanan yung meron ka? Maraming kasalanan o konting kasalanan? Maraming kasalanan. Yes, it is really true. Our transgressions are multiplied before you, and our sins testify against us. Kaya ito po ay talagang totoo, ang aming mga pagsuway ay dumami sa harapan mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatotoo laban sa amin. As for our iniquities, we know them. Yes, we know how much sins do we have. Ang mga kasamaan ay nalalaman namin, alam po natin kung gaano po karaming kasalanan yung meron tayo. So, what is the sinner's destiny? Kaya, ano po yung tadhana po ng isang makasalanan? Romans chapter 60, 6 verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yeah. For the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ibig sabihin? Kamatayan. Huh? For the wages of sin is death, meaning hell. If you ever sin, you will go to the hell. Kapag meron ka pong kasalanan, ikaw po ay pupunta doon sa impyerno. This is the sinner's destiny. Ito po yung tadhana ng isang makasalanan. Kung mamatay ngayon, saan kayo pupunta? Kung meron kasalanan, pupunta sa impyerno. You will go to the hell. Kaya ikaw po ay pupunta doon po sa impyerno. We were born as a sinner, and we have committed a lot of sin. Kaya tayo po ay pinanganak na makasalanan at gumagawa po tayo ng napakaraming And kasalanan. if you die with the sin, there will be the God's judgment. At kapag namatay ka ng mayroong kasalanan, naroon yung paghuhukom ng Diyos.
And for the wages of sin is death. Ibig sabihin, pupunta sa impyerno dahil sa maraming kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin ay pupunta po sa impyerno dahil sa kasalanan. Naintindihan niyo po? This is your destiny. This is the sinner's destiny. Kaya ito yung tadhana mo, yung tadhana ng makasalanan. So, is it really true, the eternal hell? Kaya talaga bang totoo yung walang hanggang impyerno? What about, naniniwala kayo ang Biblia? Yeah, ang Biblia ay totoo. Ang Biblia ay salita ng Diyos. So, according to the Bible, there is the eternal hell and eternal heaven. Kaya ayon po sa Biblia, meron pong walang hanggang impyerno at walang hanggang langit. Death is not the end. After death, there will be the God's judgment. Ang kamatayan, hindi pa po ito yung katapusan. Pagkatapos ng kamatayan ay meron pong paghuhukom ng And there Diyos. will be the eternal heaven and eternal hell. At meron pong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. After death, if there is no eternal heaven or eternal hell, you don't need to believe in God. Kung pagkatapos ng kamatayan ay kung walang langit at kung walang impyerno, hindi mo na kailangan makinig ng Biblia. You don't need to prepare this kind of your future. Kaya hindi mo na kinakailangang maganda pa para po sa hinaharap mo. But we already have learned how much this Bible is really true and God's Word. Ngunit natutunan na po natin kung gaano po katotoo ito pong Biblia at salita ng Diyos. Eternal hell, eternal heaven is also really true. Yung walang hanggang langit at walang hanggang impyerno, ito rin po ay totoo. Jesus Christ explained the eternal hell so many times in the Bible. Si Jesucristo, ipinaliwanag niya po yung impyerno ng napakaraming beses dito po sa Biblia. Marcos chapter 9, verse 43, 44, babasahin ko po. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno. Sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi napapatay. If your hand calls you to sin, what does it mean? Jesus said, cut it off with a knife. Kaya sinabi ni Jesus, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Can you imagine? When you cut off your hands with a knife, how much is it painful? Kaya naisip niyo po ba ito, kapag pinutol mo yung kamay mo sa pamamagitan ng kutsilyo, gaano ito kasakit? And then why Jesus said like this? At kung ganun, bakit po ito sinabi ni Jesus? Jesus said, it is better for you to enter into life mind rather than having two hands to go to the hell. Sinabi po ni Jesus, mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno. There is the eternal hell. That's why you should not enter this eternal hell. Meron pong walang hanggang impyerno, kaya nga hindi ka po dapat na mapunta doon po sa walang hanggang impyerno. If you cut your hands and then if you cannot enter the hell, it is much better. Kaya kung pinutol mo yung kamay mo at hindi ka mapumunta sa impyerno, mas mabuti po ito. Marcos chapter 9, verse 45, 46 also, if your foot calls you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame rather than having 2 feet to be cast into the hell. Kung ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at mapunta sa impyerno. And, why Jesus repeatedly said like this? Kaya bakit ba sinabi ni Jesus nang paulit-ulit yung bagay po na ito? Because eternal hell is really true. Dahil yung walang hanggang impyerno, ito po ay totoo. If you are not saved, if you die with a sin, you will surely go to the eternal hell, 100%. Kung hindi ka po ligtas, kung ikaw po ay namatay na mayroong kasalanan, ikaw po ay mapupunta sa impyerno ng 100%. There are so many Bible verses about the eternal hell. Napakarami pong mga talata sa Biblia yung patungkol po sa impyerno. The fiery lake of the burning sulfur, fire never blown out, salted with fire, no rest day or night, memory remains, darkness, eternal separation from family, and no chance to escape. Once you enter eternal hell, you will never come out. Eternal hell, walang hanggang impyerno, magpakailanman. Kaya yung impyerno po, ito po ilawan ng apoy at ang apoy po ay hindi namamatay, walang kapahingaan araw at gabi, kadiliman, walang hanggang pagkaiwalay mula sa pamilya, at doon sa impyerno, hindi ka na po makakalabas doon. Can you imagine your body is burning the fire forever, eternally?
Kaya naisip niyo po ba na yung katawan mo, sinusunog po ito ng apoy magpakailanman? If you wanted to test how much the fire is painful, maybe you can turn on the gas range and put on the finger. How many seconds you can endure. Kaya kung gusto niyo po talaga subukin, kung gaano po kasakit yung maranasan sa apoy, buksan po ninyo yung gas at ilagay niyo po yung inyong daliri at tingnan po ninyo kung ilang segundo yung kaya ninyong tiisin. Yeah. On the candle, if you can endure maybe 10 minutes, is there anyone who can endure 10 minutes? Kaya marahil dun po sa kandila, kung kaya mo itong tiisin ng 10 minuto, kaya meron bang sinuman yung kaya tiisin ng 10 minuto? No, even 10 seconds, maybe you cannot endure. Marahil kung maging sa 10 segundo, hindi mo po ito kayang tiisin. Look at this video clip. 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 조금만. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 소독 살려요. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 지금 너무 아파요. 지금 못 참겠어요. 못 참겠어요. 못 참겠어요. Yeah, he is the high school students. Yeah, his body was burnt by the fire. That's why while he's receiving the treatment, yeah, it is too much painful. That's why he's screaming. Hindi ko kaya. Huh? Napakasakit. Grabing sakit. Yeah, even this, I think the few minutes, the treatment, he cannot endure. But how much more? Eternal hell? It is not only 10 minutes. It is not only 1 hour. Forever. Minsan magpakailanman. Forever. Kaya dito po, marahil sa 10 minuto, hindi po nito nagagawang kayang tiisin, ngunit paano pa dun sa impyerno, hindi po ito 10 minuto o 1 oras, kundi magpakailanman po sa impyerno. Yeah, you shall receive this punishment, this suffering forever. Kaya tatanggapin niya po yung parusa po nito ng magpakailanman. Yeah. So, according to the Bible, Revelation chapter 21, if you told a lie just one time, you will go to the hell. Kaya ayon po dun sa Apocalypse chapter 21, kapag nagsinungaling ka lang ng isang beses, ikaw po ay pupunta sa impyerno. Yeah. There are 2 doors after death. Meron pong 2 pintuan pagkatapos ng kamatayan. One is the hell, the other is the heaven. Yung isa po ay impyerno, yung isa naman po ay langit. Yeah. Kung mamatay ngayon, kasama ng Diyos, saan ka pupunta? Sa impyerno. You will go to the hell. This is the sinner's destiny. Kaya ito po yung tadhana po ng isang makasalanan. Saan gusto niya pupunta? Sa langit o sa impyerno? Everybody wanted to enter the heaven, right? Lahat ng tao gusto pupunta sa langit. But if you have a sin, you cannot enter the heaven. Kung meron kasalanan, hindi pwede. You cannot enter the heaven. Ngunit kung meron ka pong kasalanan, hindi ka pong makakapasok dun po sa langit. So what should we do? Kaya ano po yung dapat po natin gawin? That's why we must get salvation. Kaya nga po, dapat po tayong magkaroon ng kaligtasan. Bible says, repent and believe in the gospel. Sinasabi po ng Biblia, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So tomorrow is the last session. Tomorrow we are going to study how can we get the salvation. This is the most important, pinakamahalagang araw. Kaya bukas na po yung huling session at bukas po natin malalaman paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ito po yung pinakamahalagang araw. So if you really wanted to get salvation, to enter eternal heaven, you must attend the last day of the Bible seminar. Kaya kung talagang gusto po ninyong magkaroon ng kaligtasan, dapat po kayong dumalo bukas sa Bible seminar. Naintindihan niyo po? Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this precious opportunity to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin itong magandang pagkakataon na makapakinig po ng iyong salita. Through this Bible seminar, we came to believe this Bible is really true and God is living God.
Sa pamamagitan po nitong Bible Seminar, naunawan po namin na ito pong Biblia ay totoo at salita ng Diyos. Lord, there are many newcomers who are listening to this Bible seminar. Panginoon, marami pong mga baguhan yung nakikinig ngayon dito po sa Bible Seminar. Please help them to realize what's the real salvation. Pakausap, tulungan niyo po sila na maunawaan po nila kung ano po ang tunay na kaligtasan. So please help us to attend this Bible seminar tomorrow again. Kaya pakausap, tulungan niyo po ulit kami na makadalo kami ulit bukas dito po sa Bible Seminar. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.